Good morning mga boss, ito na ang inaantay nyong vlog. Mag-share na tayo ng konting information or update sa panggilid ni ATR 160. So yes po, yung ibang mga panggilid natin, i-share ko yung mga compatibility na brands pasok sa ATR 160 natin. Okay? So tutok lang kayo, sasabihin ko na yung ibang mga compatible parts. Let's go! Yon, so what's up mga boss? Welcome back to me and welcome back to you guys. So shout out again sa mga tropa natin na nagpapa-shoutout sa comment section. Yes. Okay, so update na ulit tayo sa ating ATR 160 from QJ Motor. So ang update ko sa inyo guys is compatibility ng parts na pasok sa ating ATR 160. So this time yung compatibility ng panggilid ng ATR 160 naman yung i-update ko sa inyo. Okay? So disclaimer lang, hindi pa po ako tapos sa research or di pa ako tapos sa ibang research ko regarding compatibility ng ATR 160. So may mga hindi pa ako sigurado na compatible. So itong mga sasabihin ko is ito yung mga nasubukan ko na at napalitan ko na gamit yung mga parts na compatible sa ATR 160 natin. Alright? So tutok lang kayo. Simulan na natin to. Let's go. O nga pala, bago ko sabihin yon ay advice lang at suggestion dun sa mga bago nating ATR 160 owner. Okay? So make sure na basahin nyo yung manual nyo pagkakuha nyo ng motor nyo and make sure na magamit nyo yung 1-year warranty and 6 months warranty electrical. So what I mean is sulitin nyo lang yung warranty nyo as much as possible. Like for example, yung sa change oil and everything. So bago kayo upgrade tulad ng ginagawa ko or lumabas sa kasa, make sure na confident kayo regarding sa mga parts at availability ng motor nyo. So itong vlog na ginagawa ko is malaking tulong to para sa inyo na hindi na kayo malito or alam nyo na kagad yung mga pwede nyong palitan at compatible sa ATR 160 nyo. Alright? Okay, simulan natin sa belt, sa clutch lining at sa bell. Okay? Torque drive, yan. So, sa clutch lining tayo magsimula. Pasok po dyan ang pang ADB, click, and PCX. So, 150 and 160, pwede pong gamitin yung clutch lining sa ATR 160. Alright, so yung clutch lining na pang click 150, ADB 150, PCX, and ADB 160, pwede po sa atin yung clutch lining nun. Next, yung sa belt naman, yung belt natin is pasok po ang pang ADB 150. Sinukat ko po yan. Pero di pa ako nagpalit, sinukat ko lang. Next naman natin is yung bell. So sa bell naman, pasok din yung pang click, pang ADB, and pang PCX sa bell. Sa pulley, yes, sa pulley pasok din yung pang click, ADB and PCX na 150 at saka 160. So, kaya ako nagpa-regroup dito dahil may konting dragging na din yung bell ko. So, ginawa ko, nagpa-regroup ako, then chinek nung mekaniko na halos similar nga daw ng ADB 150, pang click at pang PCX yung bell natin. So, syempre, nagpa-regroup ako ng linear and remind ko nga pala dun sa mga meron ng dragging no sa kanilang ATR 160 or kumbaga hindi naman totally ma-vibrate eh. Ang na-experience ko is medyo delay na yung takbo niya dahil makinis na yung bell ko at wala na masyadong kapit dun sa clutch lining. So yun yung na-experience ko kaya nagpa-regroup ako ng ganyan. Linear yung tawag sa kanya. So ang naging result naman ng regrouping na ganyan is linear. Naging responsible ulit yung throttle. So, talagang parang brand new yung takbo niya ulit. Pero, may konti ng ingay. And parang nag-add ng konting vibration. Konti lang naman. So, bakit kaya nagkaroon ng konting ingay sa bandang bell side tsaka vibration? Kasi, nagpa-linear regroup ka na sa bell, then, kailangan pang bumakat nun sa clutch lining ng ATR 160 natin.
Dahil stock pa nga yung clutch lining natin at medyo matigas nga compare sa mga aftermarket, so medyo matagal pa siya or kailangan mo pang i-break in yung bagong regroove mo na bell or stock bell doon sa clutch lining mo na stock din. So i-break in mo, ibig sabihin kailangan sumukat nung linear regrooving doon sa clutch lining. In short, natanggal yung lost power or delay, which is parang bumalik siya sa dati, mabilis na yung arangkada ulit, kumapit na siya kasi nagkaroon ng thread or regroove dun sa bell niya na magkakapit dapat sa clutch lining mo. So since nga stuck pa yung clutch lining mo, kailangan mo pa siyang i-break in para maging isang groove sila parehas. So yun yung na-feel ko after ko magpa-regroove. So syempre tuntuan naman ako dahil nga mabilis na ulit siya sumibat, parang brand new ulit siya after nung regroove. Pero dito na magsisimula yung gastos mo sa scooter kasi hindi ka na makakontento dahil pag nagpa-regroove ka, sisimula mo na mag-upgrade ng panggilid ay ng lining. So yan nga yung mga Daytona brand, Koso brand, TSMP, RS8 na clutch lining na pang click, PCX or ADB. So doon ka na magsisimula maggastos or gumastos, mga anak na yan dahil lang sa simpleng regroove. Tuloy-tuloy na siya. Pero ako, i-retain ko pa din yung stock ko. Okay na, lining. So mapunta naman tayo sa pulley. Yung pulley is parehas lang siya ng click, ADB and PCX. Okay, yung pulley natin na stock. Tapos sa flyball naman, parehas din pang click 150, ADV 150, PCX and ADV 160. So parehas lang yan. Yung flyball parehas lang din. Alright? So yun lang naman yung panggilid natin. Halos kaparehas ng click 150, ADB 150 and PCX. Kaya hindi tayo mahihirapan. 'Di ba? Dahil maraming aftermarket niyan. Okay, next naman natin yung sa preno. So yung sa preno sa harap at sa likod. Sinabi ko na to nung unang PMS ko sa mismong QJ Motomorini sa Casa. At ang sinabi ng mekaniko sa akin or in-advise nila na prenong kaparehas ng ATR 160 natin is yung sa harap is Wave 110, yung sa likod naman is pang PCX or ADB 150. So yun yung brake pad na kaparehas natin sa ATR 160. Ngayon, hindi ko pa naman napapalitan yung sa akin. Gusto ko rin namang patunayan kung totoo ng kaparehas yun. Ang problema, hindi ko pa napapalitan yung sa akin. Ngayon, kung meron dyan naka ATR 160 na kapagpalit na, comment mo naman kung anong compatible at tulungan mo na rin kami at i-share sa amin kung compatible ba talaga yung Wave 110 sa harap na brake pads ng ATR 160 and panglikod PCX or ADB 150. Alright, so yan yung belt na sinukat ko sa ADB 150 at sa atin. Pasok naman siya. Okay, so hopefully guys, nagets nyo yung panggilid natin. No? Ulitin ko lang, clutch lining natin, torque drive, bell, pulley, flyball and belt, center spring and clutch spring. Ang kaparehas niyan is ADB 150, click 150 and PCX. Alright? Yan, so ito naman yung mga upcoming natin na isi-share sa inyo. Tulad nito, yung nakikita nyo ngayon is knuckle bearing ng click 150 and ADB 150. So, syempre, pang PCX din pala yan, yung knuckle bearing na yan. So, halos may pagkakaparehas talaga sila sa size. Pero, sobrang minimal lang, sobrang liit lang ng difference nung makikita mo pagdating sa height. So, ito naman, yung nakikita nyo yung malaking size sa pinaka right side ng screen, yan yung mataas, yan yung pang ATR 160. So nakita niya medyo malaki siya at iba yung itsura niya compare sa ADB 150 at PCX at pang click, 'di ba? So yung knuckle bearing na yan, ito nyo, yung pinakaibabaw, yun yung knuckle bearing ng ATR 160 natin. Then yung sa baba, pangalawa at pangatlo, yun yung pang ADB, click at PCX. So ibang-iba talaga yung knuckle bearing ng ATR 160 dahil meron siyang parang assembly na tinatawag dyan sa gilid. So, i-update ko kayo kung pasok ba yung click or pang ADB sa knuckle bearing natin or hindi. Alright, so yan yung mga upcoming ko pa na update sa inyo mga boss. Yan, so advice lang mga boss, once na mabuksan mo na yung panggilid mo at nakapagpalit ka na ng mga parts, automatic, I think, voided na ang 1-year warranty mo sa Casa. So, ibig sabihin, pwede ka pa rin magpunta sa Casa. Pwede ka pa rin bumili ng mga stock parts ni ATR 160. At pwede ka pa rin magpa-install sa kanila. Yun nga lang, magbabayad ka na sa lahat ng kilos mo. Labor,
parts availability, parts purchasing, pagbili mo, and then yung pag-installed or installation. So, pwede ka pa rin pumunta ng kasa syempre dahil doon ka naman talaga bibili na ng genuine parts sa kanila. Pero may mga bayad na yung installation, labor, and everything. Tsaka iba na yung prices nun. Kumpara sa 1 year or covered ka pa ng 1 year warranty. Kasi pag covered ka pa, may mga free labor pa yan, yung free cleaning. Not unlike pag wala ka ng warranty, lahat na ispabayaran mo. Alright? So yun, hopefully nakatulong sa inyo tong short and sweet vlog na to. Actually, ang haba nga. Sa mga ATR 160 owners. Alright? Salamat! Panay ka bili, bumili ka na naman. Araw-araw ka na lang bumibili. Mayaman pa tayo, sabihin mo naman. Mayaman pa tayo. Nakakapagod ka ng ipagtanggol.